Good morning mga mamshi. Welcome to our podcast, Caffeinated Motherhood. Cheers! Good morning! Good morning! Guys, good morning talaga ngayon. Like, it's 8 a.m. in the morning. Pinaninindigan talaga namin na caffeinated kami. Yes. Anyways, Look at our drinks. tingnan mo yung sa akin parang beer. Sa akin ang ganda, oh. Spanish latte. We have Spanish latte, both Spanish latte. And With- then, nagtatry ako ng cold foams. On top. On top. So, yeah. Okay, what are we talking about today? Today, we are wearing pink and blue. So can you guess? Can you guess what, baby? What baby are we having? And that we wanted to talk about, did we always want A boy or a a girl? boy or a girl? Or like, gender prediction. Ano yung in-expect mo having a boy versus a girl? And then, ano yung reality of it Yes. all? Parang Yan. iyon. Light lang ang topic kasi nakakapagod umiyak. Oo nga, last episode. Ay, hindi, Last episode, sobrang bigat ng topic. Kami laging iyak-iyak. Kaya light lang today. Yes. But, yeah. Sobrang appreciate namin ng mga DMs. Grabe, lately. ang dami lately this week. As, parang nagme-message na lang si AJ sa akin or like vice versa. Screenshot kami, huy, ito yung sabi nito, ito yung sabi nito. Parang nakakaganon. Kasi parang madaldala kami dito. Tapos Yeah. parang ito pala yung nangyayari Yeah. outside of it. At saka, like, nung sinabi ko sa kanya na, Che, mag-podcast tayo. Ito talaga yung gusto kong goal is just to let one other mommies know na hindi siya alone. And kasi, sa akin no, nung bago ako mommy, it always feels good na, naramdaman mo din pala yun. Yung ganun feeling. Oo, totoo yan. Yung parang nababalidate ka na hindi ka pala baliw. Oo, ganyan yan. So sabi ko dito, nung mag-podcast tayo, kasi sabi ko sa kanya, andain tumatakbo sa isip ko, kailangan ko lang mailabas. Oo. Tapos siya naman is more on Parang- reflection. reflection. Parang natuto ako. Ito nga guys, kasi nga nung nakikita namin yung mga comments and stuff, nung isang araw, nagdramahan ng konti na sabi namin yung parang, sabi nito, nagsimula kasi sabi niya, thanks for entertaining, Besh. Ganyan. Ako naman sabi ko, Besh, thanks for introducing, ganyan. Kasi natuto ko mag-reflect sa ganito, na hindi naman ako ganun tao. And like, parang gusto ko rin, ako naman, yung purpose ko naman is, I want everyone to know talaga na about the postpartum. Kasi nga, di ba, sinabi ko sa inyo na parang yung nangyari about sa sister ko. Parang gusto kong maging big deal siya sa iba na kailangan yung i-look after yung ibang moms kasi parang ayoko matulad sila sa akin. So, yun yung gusto ko ring mangyari. Kaya, ayun, nag-combine yung ideas niya, lalo na, and then ako, na parang in-entertain ko yun. So, ayun, ganito na nangyari. So, Ayun, so yeah, keep messaging us guys. We appreciate it. It makes Yes. our day. Anyway. and if you have, Tapos dito naiyak ka na. and if meron kayong mga ideas sa Yeah. mga topics and stuff na gusto nyong pag-usapan namin, Yeah, We just are let us know open. on our DMs. Okay? Okay. are you team blue or are you team pink? Let's find out. So, first question is, did we always imagine having a girl or boy? So, growing up, na-picture mo ba yung sarili mong boy mom right away? Or, Ako, simulat sapol talaga growing up, I want a boy. Kasi, siguro, sa kung paano ako lumaki siguro, Besh. Kasi panganay ako, tapos parang babae. Lumaki ako na parang saselos ako sa mga may taong may kuya. Every time na nakikita ko sa kuya, may ganun sila. Ako parang, sinong kukuyahin ko? Mga pinsan ko. Kuya Beans. Sino kukuyahin ko? So, parang minsan lang, may jealousy part din na parang yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko, may kinukuya sila. Samantalang ako panganay, wala akong ikukuya. Like, parang yung big brother na image, wala sa akin.
So, at saka, I think siguro din sa culture natin, Besh, di ba parang mas ideal sa iba na, or sa atin na parang, dapat may kuya kasi sila yung magpo-protect sa'yo and like, magke-carry ng last name. Yeah. Yun siguro yung malaking impact sa akin na magke-carry ng last name nung naging asawa mo. Parang ganon. Yeah. And also, gusto ko rin na boy kasi parang yung baby-bahin ka. Parang, pag halimbawa may trouble, siya yung magpo-protect sa'yo. Yung parang ipaglalaban ka, ganyan-ganyan. At saka yung din, yung halimbawa may nanliligaw, ay, kuya ko, kailangan mong pumasa muna sa kuya. Wala akong naging experience na ganun. So parang, yun yung parang tumatak ay, gusto ko pag nanganak ako, pag nag-build ako ng family ko, gusto ko muna boy. Parang ganun. Ganyan yung sa akin. Yeah, so parang more on parang gusto mo yung like, childhood experience ko siguro. Tied sa childhood experience mo. Tsaka gusto mo yung magiging mga anak mo is merong rely on to ganon yung akin. Sa'yo? Ako, gusto ko din talaga boy. For the exact same reasons actually. Kaya hayok na hayok ako kapag may mga kuya. Ano hayok? Yung gustong-gusto ko. G ako sa mga kuya. Diba? Kasi parang, di ko naman type mga kuya. Pero like, gustong-gusto ko yung feeling na may kuya. Yung mga mga matatanda na, yung bebes. Hindi, pero gustong-gusto ko na may kuya ako. Like, parang, kaya sobrang na-enjoy ko yung live. Kasi ang daming kuya. Like, Kuya Vince, Kuya Angel, Kuya Riel. Although, enjoy ko pa si Kuya Riel dati, pero ngayon hindi masyado. Best ako, wala akong nakuya doon. Ako, ginaji talaga ako sa mga kuya. Sabi ko, eto ang aking laging pinangarap na situation na parang kapag may problema ako, may kuya ganto, may kuya ganyan. Tapos, sa dami ng kuya, iba't ibang kuya sa iba't ibang problema. Ang aking iba't ibang personality. Pero like, I think, same din ako na parang, kasi panganay din ako so hindi ko alam, kumbaga, wala tayong another person na, huy, may ganto ako, or huy, ganto ganyan. So, parang, Avery. Good morning. Hi, Baba. So cute naman. You're so silly. Mami, don't talk behind my back daw. Don't talk behind, ayaw mo ko. Ayaw umalis. Hindi gusto kita. Okay, anyways. Pero same thing ako na parang, kasi wala din, in-imagine ko growing up, paano kaya kung may kuya ako? Parang ganun. So, ang sarap sa feeling, diba? Parang ang sarap sa feeling na may kuya ka. Although hindi natin alam ang perspective ng mga kapatid natin having an ate. Oo nga. Kasi, Besh, pag halimbawa, di ba panganay tayo, so parang tayo lagi kasi tayo dapat yung may responsibility. Parang gusto mo siguro na, ay, paano kaya pag may kuya, hindi ako wala yung ganito. Responsibility. Siguro iba kapag middle or bunso. Pero sa amin, ganon yung... Sa amin, parang nagland na. Ang saya ng may kuya. So, again, at isa pang reason is, it's so hard raising a girl in my opinion. Kasi ako, masyado ako mahirap for my mom. So in other words, yung dreams mo hindi nag-match sa reality. Kasi, guys, ang naging anak niya is girl. Kaya siya naka-pink ngayon sa mga nanonood. Yeah. But sa akin, boy. So yung nalaman ko talaga, nung boy yung nakuha namin na baby namin. Na-raffle. Ano yung loto? Actually, para akong nanalo sa loto. Like kaming dalawa ni Franz. Pero low-key din naman akong parang binaba ko yung expectation ko. Kasi ayoko naman masaktan. Kasi okay lang naman ako na boy or girl Pero nung nag-gender reveal kami, tapos nakita ko blue yung usok. I was like, oh my gosh, talagang paiyak na ako na grabe. Parang yung mga stars nag-align. Tapos, ang sarap sa feeling kasi lahat din gusto boy. Bakit nga most of the time boy ang gusto sa una, no? Siguro, I don't know. 'Di ba? And then like, also yung in-law ko, si daddy, gusto syempre na parang nag-iisang... I think yung si Zizi yung pinakaunang ng Milares na name. Oo, kasi parang yung iba, wala nang anak na boy. Lalaki. Oo, lahat mostly girl. Kaya super excited ng lahat.
Kaya, ayun, parang ang saya sa feeling. Butterflies everywhere ng boy. Yung nalaman mo na, boy. Ito naman si opposite. Actually, hindi kita tinanong ng sobrang deep wala. about that. Kasi alam kong you've been wanting a boy. All throughout the pregnancy talaga, boy ang gusto So, ko. I don't know how you took that. Tapos sinasabi pa nila noon, parang ginagatungan pa ako na parang, ay, ang baba niyan. Ay, lalaki yan. Ay, ganyan ang ano mo. Ay, lalaki yan. Ganon sila lahat sa akin na nagbubuntis ako. So ako naman parang, ay, lalaki ba? So ako parang ang lakas ng high hopes ko na feeling ko lalaki talaga to. At saka, being the panganay, parang ako'y merong mental pressure na bigyan na lalaking apo ang daddy ko kasi hindi siya nagkaroon ng lalaking anak. Parang ganon. So, malaki ding impact yun, Besh. Kasi tatlo kayo magkakapatid. puro kami babae. Tapos, nung nalaman ko, nung sinabing girl, nung nakita kong girl lumipad, talagang parang parang gumuho ang mundo ko. Parang gumawa ang mundo ko. Tapos, parang sabi ko, naku, hindi ko pwedeng pakitang sobra akong disappointed. Kasi parang pa sa gender reveal, parang ang happy ng lahat. Pero wala ka nakikita masyadong disappointed na reaction. Kasi, syempre, although grateful naman ako kahit anong gender ng baby ko noon. Pero, more kasi ako na, babae na naman. Kumbaga parang babae na Kasi naman. nga puro, like, Kasi puro kami babae. Kasi sinabi nila, sa family, pag halos lahat kayo babae, more likely babae ang madaing babae talaga. Or like, sa vice versa kung madaing lalaki. Tapos nung nakita kong babae, naiyak ako, hindi sasaya at first. pero, Sobrang takot. like, ang Ang naramdaman. aking emotion unang nag-come up na emotion is like, holy fuck, paano ako magpapalaki ng babae? Kaloka! Balikan nga natin yung iyak mo nun. Pakita ko sa inyo. Sige, na-video ko yan. Sa akin, may video ka, Besh. Pero, Besh, I feel like naramdaman ko yung... Takot? Yung di sa takot yung disappointment mo nun. Hindi ko lang masyadong in-entertain na. Kasi hindi kita tinanong kung anong, parang bahala ka na mag-isip dyan. Ayoko nang i-entertain yung idea na you're so sad that you're having a girl. Kasi parang, wala ka namang choice parang ganun. Yun na yun So, anong magagawa natin? Kasi, and you've been telling me that you want a boy. Yeah, gusto kong boy. Tapos, sa buong year, lahat boy. Ikaw lang nag-iisang girl. yeah, ako lang ang nag-anak ng isang babae. Nakakilala ko, year, ha? That year nang kakilala ko din. Except Krisha. Oh, yeah. Oo. Pero like, sa Winnipeg na nanganak, ako lang ang may babae nun. Tapos, sobrang takot ang una kong nag-come up sa akin. So, parang parang, holy shit, how am I gonna raise a girl? Kasi feeling ko ang babae kasi ang daing emotions, big emotions sila Oh, I don't know if boys are gonna be like that. You have to tell me. Pero like, ako kasi, Bakit ka takot to raise a girl. Oo. Kasi baka maano ko sa kanya ang aking, ugali? hindi naman sa ugali. Baka kasi ma-reflect ko sa kanya. Kunyari, Yung ginawa mo noon? hindi din. Parang, kasi I'm still working on Yourself. my own Like parang on myself na parang anger management ko, ganyan-ganyan. Parang ayoko lang, ewan ko, actually kasi hindi ko alam. Maybe like, ask me again kapag 1-year-old na si Avery. Pero like parang, masyado akong as growing up, parang hindi naman ako masyadong, yung kumbaga yung emotional relationship namin ng mami ko, parang hindi ko masyado na-feel. Okay. Yeah. Parang ganun. So, takot ako na parang, paano kung May pagkukulang mapasa ka? ko na ganun din, hindi din ako maging emotionally available para sa So anak. parang knowing na anak mo yan, tapos parang hindi mo mabibigay, parang may takot ka na. Para kasing paglalaki, parang, Oo. very chill ka lang. Parang chill lang pagpapalaki. Pag Yeah. babae, parang kailangan ka talagang maging role model sa kanya na literal. Kasi babae siya, so kukunin niya lahat ng ano mo na parang kung paano ka sa bahay, kung paano ka, alam mo yun, like parang, baka hindi ako enough to be a girl mom. Parang ganun. Kasi nga, all this time is
boy ang nasa isip mo. So parang bigla kang na-open sa idea na ganun. So parang napaka-fresh sa ano mo. Sa isip mo yun. Tsaka, I think nag-open up lahat ng aking... Hindi naman siya... Guys, maganda relationship namin ng mami ko. Kasi last time na nakita ko siya, pinanood niya daw yung podcast. Ay, talaga? Tapos sabi daw niya, kala mo naman, inaapi kita. Talaga? Pinapalo niya lang ako kasi matigas ulo ko. Pero, it's normal naman sa atin. Pero parang nag-open up kasi yung unconsciously, hindi that time, alam ko na ganun. Parang nag-open up yung paano kung the same. Kumbaga, like, alam mo yung breaking the generational trauma, chuchu. Paano kung hindi ko ma-break? Yun nga yung mga Gets. pinag-uusapan Kasi ngayon. parehas kaming big emotions. So, ano gusto mong i-change dun? gusto ko lang parang more communication. Parang lumaki siya na parang... Kasi pinalaki kasi para tayo na recently nga may nag-message nga sa amin about that nga. Pinalaki tayo na hindi tayo nagvo-voice out sa mga emotions natin. So parang it's so awkward for them na, or for us to go to them and like, Ma, I'm mad. Oo. Alam mo yun? Like hindi pwede tayo mag-complain eh. Pag halimbawa Pag-complain may ka, wala kang modo. respeto. Oo, wala kang respeto. Matanda ako, wag kang magsalita. So parang natiklop yung feelings natin. Kailangan mo na lang tapangan yung sarili. Oo, tapangan at wag magreklamo. Kasi pag nagsalita ka sa elders, parang Tough love. Oo, hindi ka respect, ganyan. So, ngayon na parang nag-iiba na, kailangan mo na may social media na parang kailangan, ganito ka sa mga anak mo. Kasi Gentle parenting. Oo. Ang daming kumbaga like, sorry guys, ang haba na ng sagot ko. Pero, to summarize, nung nalaman kong babae, lumawak na yung topic. Nung nalaman kong babae, parang ako, more go in, hindi ko siya na-enjoy na, oh my God, I'm having a girl. Nag-advance na kagad ang isip ko na, how am I gonna raise this girl? Parang ganun. Anyways, yun na yun. But Besh, ang say ko naman dyan, having feelings na hindi ka grateful dun sa nangyaring gender revealed, it doesn't mean na parang, Hindi ako masaya. oo. I was very happy. You were just being honest to yourself. Oo. And, nakakatakot nga ipakita na disappointed ko kasi parang, syempre, ang daing ng magkaanak lang, diba? Tapos ikaw magre-reklamo ka kasi hindi lalaki anak mo. So, anyways, next question there is, did your feelings change after the baby were born? So, ikaw parang, yung happiness mo ba is like consistent through or may naglinger ba sa isip mo na, gusto ko pala babae? Ganon. Hindi. Consistent. Oo, consistent. Kasi parang, yun na to yung pinapangarap ko na unang lumabas sa pokengkeng ko. So parang, hindi siya nag-change. Wala akong masyadong masasabi dyan. Actually. Ako, Na-enjoy ko, talagang enjoy ko. Parang, ang galing kasi, nakikita ko si Franz, nakikita ko yung sarili ko. As of now, kasi hindi pa masyado malaki si Zizi, guys. Hindi pa siya toddler. So, yung appearance pa lang niya. And like, nakikita ko na yung kulit, which is very given naman yun kasi pares kami makulit. So, very excited ako in the future to see kung anong magiging si Zizi. kung anong magiging personality. Yeah, kung anong magiging personality. Ikaw, dun, I think it would apply more to you because hindi na yung... Preference ko. Oo. Ngayon... Paano mo in-accept and paano nag-change? Nang lumabas si Avery. Nung naging girl naman siya. In-accept ko siya madaming internal monologue. Na parang it's gonna be okay. You're gonna take it one day at a time. Parang madaan ganun. Pero nung lumabas na si Avery, parang I wouldn't have it any other way. Parang nag-iba yung feelings ko na okay lang pala na babae din. Kasi parang ngayon, best friends talaga yung vibes namin, dalawa ni Avery. Like, it's you and me, baby. Iba. Parang siya lang yung kailangan ko, okay na akong ganun Hindi siya, it's not that bad pala. Parang ganun. Nag-iba yung ko. From fear to just like,
ang saya adopted. having her. Yeah. Parang ang saya having her as company. Parang ganon. Diba? Anyways, what were you nervous about raising girl/boys? Medyo na... Ikaw, nasagot mo na yan. Medyo nasagot ko na Sa to. akin, so raising a boy for me, I think either boy or girl, as a first time mom, 100% nervous tayo lahat. Sa lahat. Diba? Sa lahat. Yeah. Like, kahit boy or girl man yan, talagang nakakakaba. Kasi, first time mong mag-raise ng Human being. yeah, a human being na kumakapa pa lang sa lahat. So, pag naman sa boy, siguro ang naiisip ko is nakakatakot kasi hindi ko alam kung paano mag-behave. Ang lalaki. Or ano yung nafe-feel nila. So, ang hirap, naka-intimidate. Parang ang hirap i-understand kasi dahil hindi kami parehas ng gender. Kasi more on, kunyari, kung si Kuya Franz, parang mas sa kanyang kumapa kay Sisi kasi, bro. Ako naman, di ba? Ikaw Parang, mami ka, so, yun yung nakikita ko. And then, like, parang, yung pressure din na parang, yung social pressure din na parang, kailangang tough to, or like, yung emotions mo, dapat, i-reserve siya, and stuff like that. And also, like, ang hirap, parang nasa isip ko, ang hirap magpalaki ngayon sa mundong to na hindi laging na-encourage yung pagiging, syempre may mga masasamang ganap din naman sa mga paligid natin. Like parang ayoko siyang mapunta sa masamang gawain, maparbarkada sa mga friends. Oo, masasamang friends. So, lalaki, besh. So, parang alam ko na kagad. Mas more, sila sa mga droga. Hindi naman, yung parang ganon. So, yung takot mo. And then, ayun, tapos parang for future concerns din, feeling ko ang biggest I'm nervous about is like when mag-aas about sa puberty nila, sa relationship, yung kung yung parang gusto mo lang sabihin sa kanila yung tama. Pero parang paano kaya if hindi ko mabigay yung tamang sagot sa kanila? Yung parang ganon. Kasi pag nag-raise ka ng itong human being na to, kung ano yung sasabihin mo, yun talaga yung magiging bunga nung diba? Like kung ano tayo. So parang sponge kasi sila sponge. They just parang nakukuha lang nila lahat ng ayun, tapos parang minsan natatakot din ako na baka mamaya, syempre lahat naman tayo hindi perfect. So may mga personality ako, may personality din si Franz, mamaya makuha niya din. So parang di maalis sa isip ng mga mommies na parang gusto kong anak ganto, maging ganto ka, maging perfect kang ganyan, wag kang pupunta sa gantong mga masasamang barkada, ganyan. Pero I think like ang key lang doon is like to trust how what person he's going to be in the future and just to support kung ano man siya. Anong trip niya. And then just keep guiding. And like, trial and error siguro. Kasi, yun, doon ko siya binabawi. Kasi parang, pag naiisip kong ganun, nakakatakot. Kasi baka mamaya, mali yung pagpapalaki ko dito. Kasi that will define me as a parent. Na parang, kasi pag may nakikita tayong halimbawa, ang batang to, ang kulit-kulit, like, nanununtok, hindi man lang sinabihan ng parents niya na parang wag kasi na laging masama parents. yun. Oo, na wag masama yun. So, nasa atin pala yung responsibility na yun. Yeah. So, syempre, ayaw mo namang maging ganun yung tingin nila. Parang ganun. So, ayun yung ko dun. Yung mapabarkada siya sa maling tao. Lahat naman, best, diba? Kahit naman babae. Ako, kahit di naman siya boy, I think sa girl then that will apply. I think sa lahat ng anak natin, dahil kong anak ha, sa mga natawa si TJ para saan kaya, sino pa kaya ang anak neto? Hindi sinasabi sa akin. Hindi, parang, I think it applies sa kahit sinong batang lalaki sa ngayon. Especially nung nalaman ko din na babae yung anak ko is like, sobrang nakakatakot kasi magpalaki ng babae ngayon.
sa generation na to, feeling ko Best yung takot mo. through the roof talaga. Kaya, Babae yan. Parang babae yan eh, ganon. like parang, di ba hindi ko siya pinapost sa social media? Ang daing umaatake sa akin kasi hindi ko siya pinapost. Ang arte ko daw, ang bakit daw ang ano-ano ko, ang damot-damot ko daw sa anak ko, ganyan-ganyan. First of all, anak ko yan. ikaw ang magde-decide. Ako ang magde-decide kung makikita nyo. Kung gusto nyo makita anak ko, puntahan nyo siya. Like, puntahan nyo in person, makita nyo siya in person. Yun yung, ang pinakang ano ko is, gusto ko siyang protektahan as much as possible sa mga masasamang loob. Especially ngayon may AI na din. So, this is coming from a very, mommy, parang overthinker girl mom ako na parang sobrang anxious talaga ako sa anong pwedeng mangyari kapag, kunyari, yung, siguro sinasabi lagi ni TJ, one photo is not gonna harm si Avery daw, hindi maha-harm sa isang Hindi photo. sila magtugma dyan. Ako, nakikita ko yung partner nito, nagpo-post sa social media na mukha. Eto, i-repost nito, nakatakip. Talagang ayoko kasi, lagi niya sinasabi, private yung Instagram niya or something. So, kilala niya lahat na nasa Instagram. Yung sa akin, hindi. Tsaka yung Facebook ko, marami ding followers yun na hindi ko kakilala. So, ang sa akin, bilang mami niya is, gusto ko siyang protektahan as much as I can. And then, pag laki-laki niya, pag sinabi niya, okay lang mami sa akin na i-post mo ko, then ipapost ko siya. 'Di ba? Parang, kumbaga sa akin, kasi babae safe. Hindi ko naman sinasabi na dahil lalaki yung mga anak niyo, okay lang na i-post niyo din ang i-post. Hindi, may iba din naman na. May iba na parang private, 'di ba? Kasi ako sobrang everywhere na kasi ako sa social media. And just because I am okay with that, it doesn't mean na okay lang din kay Avery na parang mula paglaki niya, 'di ba, nasa social media na siya, parang ganun. Parang sa akin, At saka, that's you, Besh. Like, parang, yeah, that's it. yun It's yung your peace of own. mind mo Yun yung sa'yo. Makakatulog ako sa gabi na alam ko na ang nakakakita lang sa kanya is yung mga taong may relationship talaga sa amin. Kumbaga parang ganun. Isa yun sa nakakapag-reduce ng takot ko magpalaki ngayon sa mundo natin ngayon. Kasi sobrang nakakatakot yung mga AI, yung mga ganun. Like, nakikita mo yung mga AI pictures? Diba sobrang real siya? So, ayun. Parang protecting her as much as I can. Yun yung fear ko na baka hindi enough yung magawa kong pag-protect sa kanya. Tapos, also, gusto ko kasing palakihin si Avery na may boundaries ba sa gusto niya at hindi niya gusto. So, kasi lumaki tayo na parang, punta ka sa uncle mo, upo ka sa uncle mo. Yung gano'n. Diba? Tapos parang, kiss mo uncle mo. Kung wala kang choice. Yun nga, parang lumaki tayo na people-pleasing ba? Ayoko lumaki siyang people-pleasing dahil gusto ko. Gusto ko may sariling emosyon yung anak ko din, na parang kailangan niyang i-voice out sa akin, ayaw mo ba anak na ganyan? Okay, sige. Gusto kong alamin bakit, tapos explain namin na ganyan. Para bang i-reverse natin yung paano tayo before. Pinalaki, oo. Kasi parang gusto mo lumaki siyang syempre papalakihin kung may respeto anak ko na parang, uncle ko yan. I guess it's all gonna depends kung anong klaseng relationship meron siya dun sa taong yun. If growing up, laging nakikita ni Avery, laging ganito, talagang close sila. Syempre, ang mo is pag nakita mo uncle mo or like auntie mo, kiss. Hug. Diba ganun? Pero hindi in a way na parang uncle mo, hug mo. Parang syempre, pag nga ganun, Besh. Tapos wala kang relationship. Oo. Pag halimbawa nga, naalala ko nung yung bata nga tayo. Ano yan, ninong mo yan, ganyan. Choice. Bebless ako, sino ba tong ninong na to? Like, parang hindi ko maintindihan, hindi ko nga to nakikita. Parang, yun lang yung based on experience. Pero parang ang weird lang. So, parang, natuto tayo na, kim-kimin na lang na yung mga... puro kim-kim lang na kim-kim. Sige, nanay kasi yung pinapakinggan natin. So, tama naman talaga sila. Pero nung ngayong generation ngayon, parang tayo nag-open up sa idea na, hindi dahil parents ka is may karapatan ka nang i-close yung emotions ng anak, 'di ba? Or parang hindi
parang ngayon, ang pinakang gusto kong i-break is yung dahil family mo siya, kahit wala kang relationship sa kanya, kailangan you act a certain way. Yeah. Diba? Like, gets ko yung respect, obviously. Like, kung may mas matanda sa'yo na ganito, ganyan, civil, ganyan. Pero, yung ifo-force mo yung anak mo na parang, uy, ganyan, ganito, ganyan. Kaya laging sinasabi ni TJ from the last podcast na parang, di ba sabi niya, important sa kanyang mag-create kami ng bond as a family, but also bond dun sa family namin para lumalaki sila na parang they know na, eto si ganto ganyan. Kumbaga may relationship sila. Hindi siya parang dahil kadugo mo lang. Kung hindi ka nagpakita, hindi ka kakilala. Yeah, kung hindi ka nagpakita. Pero, best sa motherhood journey din natin, yung the ones that are always there to check up on you, to yung suporta, yun talaga yung people mo sa buhay mo Yeah. 'Di ba? Akala natin lahat pero may certain boundaries din pala na parang etong taong to hanggang dito lang to. Ito palang taong to, Go above and beyond. Yeah, above and beyond na todo suporta, 'di ba? So parang yun din yung na-realize ko sa motherhood na to na parang may ganun pala na dati hindi ko siya nakikita. Akala ko dahil kamag-anak kita, you would go above and beyond for me. But no, it's like about showing up when you're in your hard days, 'di ba? Yeah, ito yung lagi namin pinag-uusapan ni Tej na parang kunyari sasabihin, again sa posting uli kay Bebe, parang sasabihin niya na, paano, gusto ko makita ni ganito to, gusto ko makita ni ganito si Avery. Kumbaga sa akin parang, alam naman nila kung saan tayo nakatira. Kung gusto nila makita, Make effort. make effort. Parang yun yung gusto kong maging ng anak ko growing up is, she has full of people that make effort to see her. True. 'Di ba? Like parang I don't know. I guess choosy talaga ako. Picky talaga ako, guys. Masyado siyang deep, Maarte guys. talaga akong mommy. Kasi nga again, I think coming through from din, yung childhood ko din na Masyadong marami kang emotions best na dahil kung emotions na na-unpack. So kung nag-iisip Opposite kayong talaga maging natin. buntis, get ready. Get ready sa mga mag-come up after. Anyways, are you still on your own mind now? So, yung mga fears mo ganyan, parang, anong ginagawa ni Kuya Franz? Or do you have conversations with Kuya Franz na parang sinasabi niya, parang pinapaano niya yung lagay mo? Pinapanatag yung lagay mo about fears mo about magpapalaki kay Sisi. Besh, wala pa kami sa conversation na yan. Hindi Wala pa pa kayo namin sa parenting talaga na parang paano natin didiscipline? Like parang naiisip ko pa lang pero never ko sigurong na-open up sa kanya about it. Nung feeling ko this year na magwawa na si Zizi tapos parang kailangan na namin talagang tutok na tutok sa kanya and sa papalaki. Siguro mag-uusap kami about that. So for now, go with the flow ang nangyayari sa parenting kasi hindi pa naman masyadong matanong si Zizi kasi mga 2 years old pa lang sila magwa-wonder. Pero besh, feeling ko pag di ba pag kung sino mang nakikinig diyang momshi na medyo toddler na yung mga anak nila, feeling ko ang naririnig ko kasi sa iba na parang tanong sila ng tanong. Sabi nga ng iba na sa sobrang tanong ng toddler mo, doon mo malalaman how little you know about things. Sobrang curious nila. So, oo. Which is very mapapaisip ka din na parang, oo nga no. Bakit nga ba ganito yung bagay na to? Bakit nga ba may, yung may isa pa ako, besh, na nakita like old post before. May momshi na parang nag-post ng conversation. Nagtanong daw yung anak niya, Mami, bakit kakaiba yung ganto ko? Yung, ano bang proper word dun sa, na mga, genitals? 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 Puta. Ano yun? Yung basta nasa baba, bakit daw, bakit nasa baba? Bakit daw iba doon sa iba? O kaya, yung, may isa din na narinig din ako na, Mami, bakit
tumitigas. Yung mga ganun, bakit tumitigas yung ganto ko? Ano to? Parang syempre, paano mo i-explain ng maayos? Anak, excited ka? Anak, anong nagpa-excite sa'yo? Bakit tumitigas to? Oy, ako hindi ko pa i-explain yan. Oh my God, that's so funny. Siyempre, parang nagwa-wonder sila, ito bakit kakaiba? And then sa akin ganito. So parang holy, you have to be prepared for that question and like the right answer na parang hindi nila yung maitatake na. Sila. So parang sa puberty siguro, no? Parang ang funny kasi parang eto tayo parang sinasabi natin, sa atin manggagaling lahat ng alam nila. Pero in the same way na parang they're teaching us kasi sobrang curious nila. Parang ganun. Mapaparesearch, mapapag-google nga ako, what is the best way to tell your child? Na nalilibugan siya. Ano yung paano kayo? Sige nga, kayo nga. Paano, guys, diba? Paano nyo i-handle yung ganong conversation? Hirap nun eh. Anong next Next question ko is, do we see bits of ourselves in them? Like physical traits, expression, little quirks? Hindi pa naman nag-a-apply sa atin yun eh. Ako, physical traits, appearance and stuff. Pero, yung mga, kunyari pag sa Avery nangiti, parang, yung ganon. Ako, nung bata ako, ganon ako. Ka? Yung buti ka patanda ka. Ay, patingin. Kasi mga pictures. Ang pangit mo. yung mga pictures ko, puro ganun yung ngiti ko. Tapos minsan gumaganon siya. So parang, oh my God, anak ko nga siya. Hindi ka pa naniniwala anak mo siya? Hindi na ipalit sa ospital. Wala ka pang physical traits siguro sa akin, feeling ko talaga yung lips niya sa akin. Kasi, siya eh. Sa akin yung mata eh. Tapos the rest kay friends na eh. Yung Tapos yung parang, yung loko ni Xavier. Yung parang titingin lang ako, tapos parang, ngingitian ako. Parang may ginagawa siyang, hindi naman malilik, parang may ginagawang kalokohan. Nakikita ko na si Xavier talagang gano'n sa sobrang kulit. Sabi ko, parang yung kalokohan namin ni Franz, Pinagsama. Tapos alam ko nang gagawin ng anak ko. Sus ko po. Pero ang exciting actually. So it's very exciting. Looking back, does the gender even matter? No. It's a no. It's a no. For me. Sige, ikaw muna kung bakit. For you. Anong atake mo dyan? I think, paglabas nila, it doesn't matter kung may pepe ba yan or pututoy. Like, your love for them is gonna be so big na it's not even gonna matter na kung ano bang meron sila. Parang ganun. Like, parang, kasi nung pregnant tayo, parang, yun pa lang yung naiisip natin na, oh my God, babae, lalaki, ganyan-ganyan. Parang yung, kumbaga nung mind ko nung nagbubuntis ako, is full of imagination sa magiging relationship namin ng anak ko. Or kung, like, paano, oh my God, lalaki, ganto. Kumbaga, puro ka lang eh. Puro, ganto, gusto ko, ganyan. Pero pag nandyan na talaga sila, wala kang choice. Wala na. Like, talagang tapon na sa lahat. Pag ngumiti na sa'yo, anak mo, tunaw ka na kahit. May choice pa ba ako? Pag nginitaan mo ko ng ganyan. Tapos pag, alas 3 ng umaga, nung ginigising ka, tapos ngingiti siya sa'yo, parang, sige na nga. Napuyat ako. Ako pero din. Ayun. Ganyan din ako. Tej! Ano yun? Ay, Okay, sa akin, We're almost done. Gender doesn't matter din sa akin. Whether it's a boy or girl. Whether outside it's fine. Ano yun? But, parang sa akin, parang, what matters the most is kung anong magiging pag lumaki sila than being a boy or a girl. Kasi parang, you're not raising a boy or a girl. You're raising a person. Mm-hmm. So, dun na lang parang, dun ka na lang magre-rely And also, tama yung sinabi mo na hindi dun na de-define sa boy or girl yung love na ibibigay mo sa kanila in the future and right now. Kasi, it goes beyond. Na lang magiging grateful ka na lang kasi yung iba nga hindi makabuo. Mm-mm. Ikaw, choosy ka pa na boy or girl, diba? But I mean, like, hindi ko rin naman, I can't speak for other moms too na parang,
Kasi iba-iba naman lahat ng tao. May iba talaga na gender really matters to them. Or kunyari, last baby na nila, Oo. tas hindi pa sila lalaki. Kunyari, puro I get babae. that, oo. Nakaka-frustrate kapag hindi nag-go your way. Pero, I don't know. Right now, na kami first time na anak mo, yun talaga yung ma-feel mo na parang, wala na, ito na talaga boy ka o girl to. Pero yun nga. And also, gusto ko lang, parang gusto mo na lang is like, palakihin sila na a respectful, confident human being. Diba? So, boy or girl man yan, ox na ox sa lahat, pasok na pasok. Pero alam mo yun, naiisip mo din ba kung may mga moms na stricto sa mga gender? May mga gano'n kayang mom? I don't know. Parang, di ba? Yung parang, may moms kaya na parang, ay boy, ayoko nito. Wala naman sigurong gano'n, no? I think so. Right? Parang lahat naman siguro very acceptance pag labas nila is parang, Ito na. wala ka nang choice. At saka parang, may iba akong kilala na puro lalaki. Wala namang mahal na mahal din naman nila. Parang it just like part of the journey talaga. Part of the journey. Pero meron din ako, kunyari, parents ko, gusto talaga nila ng lalaki. Pero minahal naman kayo. Pero minahal kami equally tatlo, di ba? Pero like, I think at the back of their head, parang, what kaya? if may lalaki ako? Parang ganun. Tapos, yung tita ko din, parang, 2 lalaki naman. Tinanong ko siya recently, sabi ko, gusto mo mga babae? Sabi niya, oo naman. Kaso ang hirap magbuntis. So, tumigil na sila at 2. Parang ganun. So, meron talagang hopes and dreams na hindi natin makamit-kamit sa mga ganyan. Pero, kasi parang iba pag, kunyari ako, babae sa akin, 'di ba? So, parang ako, pwede akong mag-matchy-matchy with my, parang cute ang mga damit ng babae. Yung mga ganun, yung parang very, I don't know, hindi ko alam kung ano. Ako naman, best pala, nakalimutan ko. Kaya rin boy mom ang pangarap ko. Di ba masyado akong boyish. Tomboy-ish sa una. So, parang sa isip ko, di ba, parehas na parehas kami. So, Paano ako magdadress? parang sabi ko, ay, ang sarap bihisa ni Xavier. Kasi ako, dream ko dati na maging boy ang dating. Parang ngayon na, ito na, makakapag na ako, dress up kay Xavier ng pamboy. Na ito yung, anak ko to So, syempre parang ako na din to. So, yun. And then, yun lang yung aming attack sa boy or girl. Yeah. Ano ang mo? Conclusion? Let's say, ano ang hopes mo for them? My hopes for my Zizi and my future anak. Hopes for them is like the same naman. Usual mom's hope is like lumaki sila ng tama. Ayun. If kasi nakita ko dun sa ating reviewer, ano yung magiging audio love letter mo para sa anak mo? Iiyak pa ng charot. Ako, like, para siguro, guys, kunyari, ito, papakinggan to ni Xavier. Ganyan. Sabi ko, anak, ngayon na ilang taon ka na, hindi ko alam kung ilang taon ka na ngayon. Syempre! Ano daw? Kapag Ngayon, ilang taon ka na. Kapag 1,000 yung limit ng essay. Uulit-ulitin mo na lang paikot-ikot. Ngayon na ilang taon ka na. So, ilang taon ka na ba? Ang taon na ito ay taon. Hindi. Kung ilang taon ka man ngayon, ayun, yung pala yung ilang taon ka man ngayon. Na pinapakinggan mo to? Na pinapakinggan mo tong podcast ng auntie mo, ay, gusto ko lang malaman mo na anak kita. Hindi ko maano. Gusto ko malaman mo na sa akin ka galing. Hindi ka ampon. Hindi. Pero na parang, na ngayon wini-wish ko na maganda yung estado ng buhay mo, na isa kang proud na proud ka kay mami at daddy na ni-raise ka ng a good, respectful, God-fearing man. And also, na parang napa-feel namin sa'yo kung gaano ka namin love na love. Ayun. And I love you. Ayun. Yun yung aking letter. Short lang kay Zizi. Ako, ang letter ko sa aking Audio letter mo kay Avery. Siguro, anak, sana lumaki kang confident,
Sana hindi kami nagkulang iparamdam sa'yo kung gaano ka namin love. And sana lumaki kang, hindi takot magsabi kay mommy and daddy ng nararamdaman mo. And as much as tinry naming ituro sa'yo lahat ng alam mo, know na andae mo ding tinuro sa amin growing up. So, ayun. I love you. Heart. Anyways, guys, that is all for today's episode. Gusto namin parang light lang na conversation, very casual convo about the boy or girl. Kasi very big deal siya pag buntes. Just that like parang if ever man lang may na-learn ako dito sa episode na to is like having like yung feeling na ungrateful nga yung sinabi ko kanina. It doesn't make having feeling na parang gusto mo boy, gusto mo girl, it doesn't mean na ungrateful ka. You are just being honest talaga sa sarili mo. And it's normal to have that feeling na gusto mo boy, gusto mo girl, ganyan. Syempre, gusto lang natin talaga healthy yung mga anak natin. Tsaka kung buntis ka right now, ang kasi pag nung buntis tayo, parang, oh, girl or boy, gusto ko. Tapos nung mga pa third trimester na pag tinatanong ko, gusto mo ba boy or girl? Gusto ko lang healthy baby. Parang ganun. Parang as long na healthy baby. Parang, yun lang mahalaga. And ang idadagdag ko lang is, if ang preferred mo ay boy or girl, tapos opposite ang nakuha mo, it's okay. Kasi you love them either way. You love them as much kung babae man or lalaki sila. So, totoo. That's like, yun yung worry na hindi mo kailangang i-worry paglabas nila. Yeah. Ibang worry na ang i-worry mo. Parang natural lang talaga siya paglabas. Parang ganun. Pero, iba pang worry. Mas marami pang i-worry pag lumabas. God. Go back to our previous episodes to know. Yeah. Shit. And gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nag-marathon dyan ng podcast namin. Yes. And props to us, Besh, for being consistent actually. Nag 1 month na kami doing this podcast. And hindi pa naman kami na-run out ng topics. So, okay pa kami for now. And nagiging committed naman kami for uploading and making time for the podcast. Kasi syempre, effort din naman ang ginagawa natin, right? Yeah. And masaya naman kami sa ginagawa namin sa challenge kahit medyo mahirap minsan. Minsan mahirap, yeah. Pero nakakatuwa pag talagang nagsasabi kayo ng mga feedbacks nyo. As in, so keep it coming. Yeah, keep it coming. We're not stranger. Hindi kami nangangagat. Minsan ako pag gabi. Inas kanina kay TJ. Tsaka kay Avery. Anyways, ayun lang guys. Yan lang yung aming episode for today. Matatapos ang episode. So, nag-enjoy kayo. Kung pinakinggan nyo to during ride, sana nakadating kayo safely sa pupuntahan nyo. Yes, and if nanonood naman kayo, thank you, hindi kayo nagsasawa sa mga mukha namin. Talaga matchy-matchy pa effort kami sa pink and blue. So, naisip mo na ba yung next episode natin, Besh? Yes. Ang next episode natin is, we're gonna try to have our moms with us for our Mother's Day special. Next, na ba yun? Yeah. Doon na yung release na? Oh my! Is it not? I don't know. I think it is. We will see. Kalang guys, tingnan ko. The Mother's Day special. Kasi meron na ako dito and dito. Before Mother's Day. Oo nga. Yeah. Totoo. Kasi ito Mother's Day. True, diba? guys. Yes. So, ang atake natin this time sa Mother's Day, kasi syempre, yung moms namin, medyo mga shy. Yes. So, medyo maglalay kami ng konti to have them here. Yes. So, bahala na kami magplano nun. And so, then, we're gonna have our mommies here. And we're gonna talk about everything, mommy. And then, i-compare namin ang pagpapalaki ng bata. Dati. Sa ngayon. Oh, and exciting! Ano ang tingin nila gusto ko malaman kung ano ang tingin nila sa paano tayo mag-mother. Oo nga. Naku, parang may iyakang channelin na naman tayo dito ng konti. Ako ready ako. I'm born to iyak.
Minsan kapag sobrang saya ko na, guys, nanonood ako ng sad movie kasi gusto kong umiyak. Ganun akong klaseng tao. Pero I'm excited. I'm looking forward to that episode. Yeah. Masaya yan. Hindi ko lang alam kung paano sila, sana naman hindi sila unang umiyak kasi maiiyak na tayo throughout the episode. Di na ako makapagsalita. Pinakinggan ko yung episode ko na umiiyak. Hindi, ang hirap magsalita, no? Mahirap magsalita. Ay, ang exciting. Mga mom, our Mother's Day special. Yeah, our Mother's Day as a mother. It's gonna be a special one because it's our first year. Yeah. So, watch out for that episode. Mama! I think we have to say bye. We have to say our goodbyes now. Again, if you're listening sa Spotify and maka-YouTube ka, meron din kaming YouTube. So, subscribe there. Thank you. And also, share it to the moms that needs to hear all our podcasts. Parang, it would be a great help for them too. Yung parang, alam nyong, may enjoy nyo yung mga stories namin. And we're also planning on doing yung may isang nag-reach out, sabi parang pag-expecting moms or magbabalak mag-moms, yung parang yung mga equipments na don'ts and do's and ganyan. Yeah. Oo, pero may isa, shout out to kay Aizel. Yeah. Si Aizel yung nagsabi sa amin na to talk about like those topics. Kasi sobrang daming gadgets ngayon, guys. So, we'll share what works for us, what doesn't. So, hindi mo na kailangan gumastos. I think, after na ng Mother's Day special natin, gawin nating episode yun. So, ayun na. Ayun na, guys. Ang daan na namin nasabi, diba? Di ba? Bago mag-bye. Alam mo, parang hindi kami... Alam mo, pwede ako makipagkwentuhan ng ganito-ganito lang kahit wala. Kausap. Ito lang kausap mo. Yung camera. Sobrang comfy ko na. Sorry, guys. Anyways, that is all for today's episode. Video. And sana nag-enjoy kayo. And again, we'll see you guys on the next episode. Yes, and stay caffeinated, mama. Yes. Bye.